Napabalikwas mula sa pagkakahiga sa papag na nasa sala si Edward nang marinig ang pagtawag ng isang babae. Bigla niyang tinakpan ng dalawang tenga at pumikit pa para hindi marinig ang boses na yon. Hindi yun totoo. Sa panaginip ko lang naririnig ang pagtawag na yun. Pilit na kinukumbinsi ni Edward ang sarili na ang lahat ay gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Muli siyang napadilat ng marinig na may mga kumakantog na gamit sa kusina. Itutulog ko na lang ito. Tapos paggising ko, wala na yan. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga at nagtakip ng unan sa ulo para hindi na marinig ang mga ingay. Subalit kahit anong iwas niya ay nanunuot pa rin sa kanyang tenga ang mga kaluskos at pagtawag sa kanya ng babae. Edward, halika na. Kakain na tayo. Tumayo ka na dyan. Nagtayuan na ang balahibo ni Edward sa katawan. Lalo niyang ibinaon ng unan sa sarili. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang may humablot sa unan. Narinig niya ang unan na bumagsak pa sa simento. Pagtingin niya doon ay nakita niya ang pares ng paa na katabi ng unan. Mabalahibo ang paa, mahaba at matutulis ang kuko ng daliri nito. Tantanan mo na ako, Andrea. Bakit ayaw mo bang manahimik? Umalis ka na dito. Sigaw niya sa babae kahit nanginginig sa takot dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin nito paggalit. Sa tuwing nagpapakita ito sa kanya at pinagsasabihan ay bigla na lang nagwawala sa galit. Kakain na, mahal ko. Luto ng sinangag at pritong tuyo. Di ba paborito mo yon? Bumangon ka na dyan. Hindi. Lubayan mo ko. Umalis ka dito. Sigaw niya sa babae pagkatapos ay pinulot ang unan at muling itinaklob sa ulo. Naramdaman niyang nagalit ang babae dahil sa mabibigat nitong yabag papunta sa kusina. Muli na naman itong inilaglag ang mga gamit. Nang matapos na ito sa pagwawala, ay bigla nang tumahimik ang paligid. Bumangon na si Edward sa pag-aakalang umalis na ang babae. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Kaagad niyang pinuntahan ang kusina. Nakita niyang nagkalat ang mga basag na gamit sa semento. Sinipa niya ang mga bangko dahil sa pagkainis. Basag na naman ang mga gamit ko. Nakakainis talaga. Mamimili na naman ako ng kapalit. Kakainis! Gastos na naman. Bakit kasi ayaw pa nila akong tantanan eh? Nakipag-break na ako sa kanya pero ayaw naman. Ano pa bang gagawin ko sa kanya? Ganun na lang yun? Niligawan mo ako tapos iiwan kapag ayaw mo na? Sa tingin mo papayag ako? Siyempre hindi. Biglang napaigtad si Edward nang magsalita ang babae. Nilingon niya kung saan ito nakapwesto. Nakaupo ito sa kusina at tahimik na nagkakape. Akala ko umalis ka na. Nandiyan ka pa pala. Lalong kinabahan si Edward nang tiningnan siya ng matalim ng babae. Inilabas nito ang matulis na pangil kasunod ng mahabang dila. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, baby. Alam mong takot na takot ako eh. Ipasok mo na lang yung dila mo tsaka itago mo na rin yung pangil mo. Tsaka ayusin mo naman kasi yung sarili mo. Mag-ahit ka. Ayaw ko nang mabalahibo ang balat eh. Napaatras si Edward nang seryosong tumayo ang babae. Kada hakbang nito palapit sa kanya ay sinasabayan naman niya ng hakbang paatras para lumayo. Ay, huwag ka nang lumapit, please. Diyan ka na lang. Sa iglap ay biglang nasa harapan na niya ang babae. Magkadikit na ang kanilang mukha. Ramdam niya ang paglapat ng kuko ng babae sa kanyang leeg. Ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko na. Huwag mo lang ako saktan, please. Huwag mong ibaw niyang kuko mo sa leeg ko. Aray. Ayoko pang mamatay. Diba? Ayaw mo rin naman ako mamatay. Umangil ang babae at garalgal ang boses nang sagutin siya. Mas gusto ko pang patayin ka kaysa mapunta ka sa iba. Hindi pwedeng pagkatapos mo kong paibigin ay paibigin mo rin ang iba. Hindi ako papayag, Edward. Magkakamatayan tayo. Sino ba nagsabi sa'yo na may iba ako? Ikaw lang naman talaga ang girlfriend ko eh. Huwag ka kasi maniwala sa mga marites na yon.
Nako, huling-huli na kita. May kinakalantari ka na naman kagabi. Kaya sa galit ko, bago pa siya makauwi sa kanila, kinain ko siya. Pinagtyagaan ko kahit hindi masarap. Nanlaki ang mga mata ni Edward nang marinig ang sinabi ng babae. Itinulak niya ito saka siya nagtago sa gilid ng lalagyan ng plato. Kinain mo siya. Ginawa mo hapunan si Ava. Kaya kahit sino o ilan pa ang maging babae mo, gagawin ko lang silang hapunan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mambabae. Hindi ka namang gwapo. Pero ang lakas ng loob mong mangolekta ng mga babae, sabay-sabay pa talaga. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mo akong sagarin, Edward. Pag hindi ko nakontrol ang galit ko, lahat kakainin ko, pati ang pamilya mo. Nagbibiro ka lang, di ba? Tanong ni Edward na nangangatog pa ang baba. Seryoso ako. Wala naman akong ibang babae. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Kahit sa bubong ka pa nadaan kapag pupunta dito sa bahay. Hindi nga ako nagagalit eh. Kahit binutas mo pa yung bubong dito sa kusina. Napakabait kong ang nobyo, di ba? Loyal talaga ako sa iyo, promise. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan habang nag-uusap silang dalawa. Nanlisik ang mata ni Andrea nang marinig na babae ang kumakatok sa pinto. Pasugod na si Andrea nang harangan ni Edward ang kanyang daraanan. Andrea, wag please. Ano yan eh? Iba siya. Oo nga. Ibang babae mo siya. Di, ang ibig ko sabihin, kaibigan ko lang si Vilma. Lalong nanlisik sa galit ang mata ni Andrea. Inilabas pa niya ang mga pangil nang marinig ang malaling pagtawag ng babae kay Edward. Kaibigan lang, pero hanyang tawag sa'yo. Sige, papasukin mo para may pagkain ako ngayon. Wag, paalisin ko na siya. Hindi ko talaga siya jowa eh. Patay na patay lang siya sa akin pero hindi ko naman siya gusto. Ano bang magagawa ko kung malakas ang karisma ko sa mga babae? Ganon. Sige, ako na magpapapasok sa kanya. Panay ang pigil ni Edward kay Andrea na makalapit ito sa pintuan. Pero dahil mas malakas sa kanya ang babaeng aswang, naisalya siya nito sa sulok ng sala. Wag, Andrea! Wag mo siyang kainin! Sigaw ni Edward. Nalumo siya nang makitang binuksan na ng babae ang pinto. Halos nabingis siya sa takot kung kaya't hindi na niya narinig ang usapan ng dalawa. Ang malinaw lang sa kanya ay galit nang umalis si Vilma. Pagkaalis ni Vilma ay kaagad na isinarado ni Andrea ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Edward nang makitang nasaan yung tao si Andrea nang magpakita kay Vilma. Sa susunod na may makita ulit akong babae mo, kakainin ko siya sa harapan mo. Binabantayan ko ang lahat ng galaw mo, Edward. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang papahuli sa akin. Pagkasabi noon ay biglang bumalik ang anyong aswang ni Andrea. Pagkatapos ay mabilis nitong tinalo ng butas sa bubong. Habol naman ang paghinga ni Edward. Tila nabunutan siya ng tinik ng iwan ng babae. Pinagsasampal ni Edward ang sarili. Bakit kasi ang dami ng babae? Aswang pa yung niligawan mo, Edward! Ang daming patay na patay sa'yo pero aswang pa talaga? Oh, paano na ngayon? Hindi na tuloy ako makalaya. Ilang beses ko nang iniiwalayan pero hindi pa rin ako tinatantanan. Pagkausap niya sa sarili, kagad na tinawagan ni Edward ang kaibigang si Jonas. Pre, nasaan ka? Oh, nandito sa bahay. Bakit? Siguro may nasabitan ka na namang gulo, no? Babae na naman. Sagot ng kaibigan niya mula sa kabilang linya. Oo pre, kailangan ko ng tulong mo. Naku po, matagal na kitang binalaan eh. Sabi ko sa iyo dati pa, tigil-tigilan mo na yung pambababae mo. Abay hindi ka makontento sa isi. Okay lang magpapalit-palit kaysa magsabay-sabay. Huwag mo na nga akong sermonan pre. Ano, pupunta kita dyan sa inyo. Tulungan mo ako sa problema ko. Huwag kang aalis dyan ha. Pagkarating ni Edward sa bahay ng kaibigan ay naabutan niyang may alak at pulutan na sa ibabaw ng lamesa. Oh, ano yan? Tanong ni Edward. Alak? Oo nga, bakit may paganyan? Mukha kasing mahaba-habang kwentuhan na naman ito eh. Kaya kailangan natin ng inumin at pagkain. Mahirap makinig kapag walang chicha, no? Baka tulugan lang kita. Oh,
Halika na, mupo ka na dito. Hinatak ni Jonas ang braso ni Edward kaya napasalampak siya sa upuan. O sige na, simulan mo nang magkwento. Sagot ko na ang tagay. Pare naman seryoso kaya ako. Oh, bakit? Seryoso rin naman ako eh. Kaya simulan mo nang magkwento bago pa ako antukin o kaya malasing. Paano ba ako makikipag-break sa aswang pre? Biglang naubos si Jonas matapos masamit sa iniinom ng alak dahil sa sinabi ni Edward. Ano? Aswang? Seryoso ka pre? Oo nga pre. Ano ba yan? Sa dami ng babae sa mundo, aswang pa talagang pinatulan mo? Hindi ko naman alam na aswang siya nung niligawan ko Napakaganda niya kasi pre. Nalaman ko na lang na aswang siya nung nagalit kasi nahuli niya akong kasama ko si Ivy. Abi, biglang nagpalit ng anyo sa harapan ko. Tapos galit na galit niyang tinakot si Ivy hanggang sa mahimatay. Tapos tinangay niya ako at inihulog sa bubong ng bahay ko. Kaya nga niya binutas ang bubong ng bahay ko para may madaanan siya. Mula nun, di na niya ako tinantanan. Bantay sarado na ako pre. Nako, malaking problema nga yan. Nakipag-break na nga ako sa kanya. Kaso ayaw niyang pumayag. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Ay nako pre, pasensya ka na pero hindi kita matutulungan sa problema mo. Mahirap kalabanin ng aswang no? Dalawa lang ang paglalagyan ko dyan. Gagawin niya akong laman tiyan o kaya gagawin kalahi niya. Naku po, ayaw kong masangkot dyan pre. Dahil sa sinabi ng kaibigan, tinungga na lang ni Edward ang bote ng alak. Ay nako, mukha talagang hindi ko na matatakasan si Andrea. Ang mabuti pa pre, asawahin mo na lang para talagang siya na ang sagot para tumino ka. Dami-dami mong babae, magtira ka naman para sa iba. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap ng text si Edward. Naku pre, nag-text si Myla. Puntahan ko muna Ano? Pupuntahan mo? Hindi ka natatakot sa jowa mong aswang? Naku naman pre, kapag nalaman niyang nangangaswang ka ng iba mayayari ka talaga dun. Hindi pre, hihiwalayan ko na si Myla para hindi na mapahamak. Konsensya ko na ang kalaban ko dito no, kapag ginawang pagkain ni Andrea yun. Yun, buti nag-iisip ka na. Salamat naman. O sige, puntahan mo na. Tapos balikan mo ako dito kasi sayang tong alak, mapapanis ito. Sira, ubusin mo na yan. Nakipagkita si Edward kay Myla sa isang liblib na parke. Bakit naman tayo dito nagkita Myla? 9:00 na ng gabi tapos dito mo pa sa madilim na lugar gusto. Sinenyasan siya ni Myla na huwag maingay. Panay ang tingin nito sa paligid na parang may pinagtataguan. Sino ba'y sinisipat mo? May iba ka ba bang hinihintay? Pabulong na sinabi ni Myla na tinakasan niya lang ang kanyang ama dahil hindi ito boto kay Edward. Isang mekaniko lang si Edward habang si Myla ay nag-iisang anak ng may kayang pamilya. Nabigla si Edward nang biglang sinabi ni Myla na itana na siya nito dahil ayaw na rin niyang maging sunod-sunuran sa utos ng magulang. What? Magtanan? Nako, hindi pwede. Ang totoo nga niyan, kaya ako nakipagkita sa'yo dahil gusto ko nang makipag-iwalay Tama ang papa mo. Hindi kita kayang bigyan ng marangyang buhay. Kaya, pasensya ka na Myla. Tapusin na lang natin ang relasyon natin. Pwede? Dahil sa sinabi ni Edward, biglang lumapat sa pisngi niya ang palad ng babae. Umiiyak itong nanunumbat dahil sa pagtitiwala sa pag-ibig na hindi naman kayang panindigan. Magpapaliwanag pa sana si Edward kay Myla, subalit nakarinig na siya ng mga kaluskos sa paligid. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi yun ordinaryong kaluskos. Naku, umuwi ka na Myla. Hindi ka naligtas dito. Sorry talaga Sorry sa lahat ng ginawa ko. Mabuti nang magkaiwalay tayo kaysa naman mapahamak ka pa. Pagtataboy ni Edward sa babae na lalo naman itong ikinagalit. Paulit-ulit na sampal ang ibinigay ni Myla kay Edward bago ito tuluyang umalis habang umiiyak. Pagkaalis ni Myla, nakita na ni Edward si Andrea na nakakubli sa isang puno. Nakangiti ito kahit nanlilisik ang mapupulang mga mata. Sa isang iglap ay biglang nasa harapan na ni Edward ang babae. Halos manigas naman si Edward nang ilapat ni Andrea ang mahaba niyang kuko sa liig ni Edward at pinadaus-us pa ito pababa sa kanyang dibdib.
Mabuti naman at tumutupad ka sa usapan. Nagmamalasakit ka pa rin sa kanila dahil ayaw mo maging pagkain ko sila, di ba? Sayang naman. Mukhang magtitiis ako ng gutom ngayong gabi. Walang may bibigay sa akin na pagkain. Ay, di bale. Ilan pa bang natitira mong babae, ha? Wala na. Wala na akong babae. Talaga? Baka nagsisinungaling ka lang, Edward. Di bale, kahit hindi mo naman sabihin sa akin, alam ko pa rin kung ilan pa sila. Ako na ang bahalang maghanap. Tutal, gutom ako eh. Uy, wag! Pigil ni Edward kay Andrea. Wag mo silang gawing pagkain, promise. Hihiwalayan ko na sila. Dalawa na lang naman sila eh. Hindi na nakapagsalita si Edward nang biglang sakali ni Andrea. Sorry na. Binitiwan lang siya ng magmakaawa na, pero bago pa siya iwan ng babaeng aswang, ay binantaan pa siya nito na kapag hindi hihiwalayan ng mga babae, ay tuluyan niya silang gagawing pagkain. Dali-daling bumalik si Edward sa bahay ng kaibigan ni Jonas. Naabala na niya ang natutulog na kaibigan. Pre, pwede ba akong dito muna matulog kahit ngayong gabi lang? Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Ayoko lang umuwi sa bahay eh. Baka kasi punta na naman ako ni Andrea doon. Nako pre, parang mas nakakatakot naman kung dito ka pupunta ng jowa mong aswang. Buntis ang asawa ko pre, mas delikado dito. Ay, nakakainis naman oh. Saan kaya ako pwede magpalibas ng gabi? Mabuti pa umuwi ka na muna sa bahay ng magulang mo pre, mas safe doon. Dahil sa suwestyon ni Jonas, umuwi nga si Edward sa bahay ng kanyang magulang. Kinabukasan ay nagtanong siya sa kanyang ina kung may kilala itong albularyo. Bakit? Ano naman ang gagawin mo sa albularyo? May sumasalbahay ba sa iyo? Tanong ng kanyang ina. Hihingi lang po ako ng pangontra nitong mga nakarang araw kasi madalas akong nauusog eh. Ganun ba? O sige, puntahan mo si Kaado. Pahatid ka kay Mang Nitoy, yung kapitbahay nating natatricycle. Ay, sige po, Nay. Alis na po ako. Salamat po, ha? Ha? Agad-agad? Parang nagmamadali ka yata. Para po makabalik ako kagad. May trabaho pa po kasi ako eh. Umalis nga lang ako nang walang paalam. Ay, o sige. Lumakad ka na. Mag-iingat ka, ha? Pagkarating ni Edward sa bahay ng albularyo, titig na titig sa kanya ang matandang lalaki. Halata sa kilos nito ang pagtataka kung bakit napunta sa lugar niya si Edward. Magandang araw po. Kayo po ba si Kaado? Tanong ni Edward nang makalapit siya sa matanda na kasalukuyang pang nagkakape habang nakatambay sa bakuran. Bakit? Ako nga, napadalaw ka. Wala ka naman problema. Hindi ka naman siguro magpapagamot, ano? Kasi hindi ako magamot ng wala namang sakit. Naku po, wala po akong sakit talaga. Gusto ko lang po sanang makahingi ng pangontra eh. Ala, pangontra? Para saan? Sa aswang po. Ha? Bakit ka naman inaaswang? Buntis ka ba? Lalaki ka naman, di ba? Saka, baka ibang aswang yan ha. Hindi ko yan masasagot. Pabulong na sinabi ni Edward ang kanyang problema dahil ayaw niyang marinig ito ng iba. Ang totoo po niya kasi, Kaado, may aswang po kasing patay na patay sa akin eh. Habol ng habol, sunod ng sunod. Nakikipag-break na nga po ako eh, pero ayaw pong pumayag. Nanlaki ang mata ng matanda nang marinig ang kanyang sinabi. Tiningnan pa siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Hindi ka naman mukhang habulin eh. Ano naman ang nakita sa'yo ng aswang na yon? Saka, sa itsura mong yan, bakit hindi mo pa papatulan? Uy, Kaado naman po. Oo nga po at maganda ang aswang na yon. Pero ayaw ko naman po na may kakaibang lahi. Napakamot ng ulong matandang albularyo. Kung batay na batay sa'yo ang aswang, abay wala na akong may bibigay na pangontra dyan. Kasi ang mga aswang, may puso rin naman yan. Sila'y marunong umibig. Kung gusto mo naman silang itaboy, edi maglagay ka na lang ng asin sa palibot ng iyong bahay. Pwede rin magpauso ka ng goma o kaya'y kamanyang na may pinitpit na bawang at makabuhay.
Pero pantaboy lang yung mga yan ha. Hindi ko may aalis ang damdamin ng aswang para sa'yo. Wala po bang kwintas na pwede kong isuot para hindi na niya ako malapitan? Ilang minutong nag-isip ang matanda bago sumagot. Sige. May bibigay ako sa'yo. Halika sa loob ng bahay. Hinanap pa ng matanda ang bagay na ibibigay niya kay Edward. Nang mahanap na niya ito ay kaagad niya na itong ibinigay. Isa itong kwintas na krus na gawa sa bronze na metal. Naku, salamat po dito kaado. Magkano ho ba ito? Hayaan mo na. Hindi naman ako nadidigil eh. Isuot mo lang yan para hindi ka malapitan. Lumapad ang ngiti ni Edward dahil sa kwintas na ibinigay sa kanya ng albularyo. Nagpaalam na rin siya sa matanda matapos magpasalamat. Dumaan siya saglit sa mga magulang bago umuwi sa kanyang bahay. Pagdating sa kanyang bahay, naabutan niya ang isang babae na naghihintay sa may pintuan.